Naku po mga kababayan, bumanat na naman itong si Kong Paulo Duterte, no? Dito kay Jay Tariela. Si Commodore Jay Tariela, mga kababayan, alam niyo kung bakit binanatan ni Paulo Duterte? So, sabi ni Kong Paulo Duterte, kinumpronta niya daw si Browner. Tapos ang tumahol daw, yung Chihuahua. Hala, grabe. Ang tindi ng banat ni Kong Paulo Duterte dito kay Jay Tariela. Chihuahua ang tawag, mga kababayan. Sabi dito, si Jay Tariela dating tinanggal na PMA cadet dahil umano sa pandaraya ay ngayoy gustong umangat sa ranggo sa pamamagitan ng pagsipsip at pag-atake sa mga kalaban ng bangag na administrasyon. Nako, ito ang sabi ni Representative Paulo Duterte, ang Davao City 1st District. Ayan, mga kababayan. Tama nga naman, mga kababayan. No? Ang kinumpronta ni Kong Paulo Duterte ay itong si General Browner. Tapos, ang nagsalita daw, itong si Jay Tariela. Nako, mga kababayan. Kaya, ayun, na nasampulan ni Kong Pulong Duterte itong si Jay Tariela at tinawag na Chihuahua. Nako, mga kababayan. So basahin pa natin dito yung detalye. Ayan, sabi dito, kinumpronta ko si Browner, tumahol yung Chihuahua, Kong Pulong, bumwelta kay Tariela. Ayan, sabi pa dito, matapos magbigay ng reaksyon, si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela agad na bumwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sabay banat sa umano'y sip-sip na opisyal na ginagamit daw ang Coast Guard para sa sariling ambisyon. Nako, mga kababayan, ano kayo masasabi dito ni Commodore J. Tariela? Tinawag na sip-sip ni Kong Pulong Duterte. Grabe, mga kababayan, at ginagamit daw ang Coast Guard para sa sariling ambisyon. Nako, matinding ano ito. Pahayag ni Kong Pulong Duterte, mga kababayan. Sinabi niya pa dito, sa isang post, binira ni Pulong si Tariela na umano'y dating discharged PMA cadet at ngayoy ginagamit ang pag-atake sa mga kritiko ng administrasyon para umangat sa pwesto. Nako, mga kababayan, personalan na ito. Talagang nagbabanatan, mga kababayan. Ano kaya ang ano dito ni Tariela, ang kanyang masasabi dito sa banat ni Kong Pulong Duterte? Abangan natin, baka bukas ay magsalita ulit itong si Jay Tariela. So sabi pa dito, kinumpronta ko si Browner, ang tumahol ay ang Chihuahua. Nako, sabi, tigilan mo ang paggamit sa Coast Guard para habulin ang iyong personal na ambisyon. Nako, mga kababayan, ang tindi nito. Sabi pa dito, dagdag pa ni Pulong, si Jay Tariela, dating tinanggal na PMA cadet dahil umano sa pandaraya, ay ngayoy gustong umangat sa rangko sa pamamagitan ng pagsipsip at pag-atake sa mga kalaban ng bangag administration. Nako, tinawag na bangag, mga kababayan. Grabe itong paratang ni ano no ni Representative Paulo Duterte sa administrasyon ni BBM at tinawag na bangag, mga kababayan. Nako, ano kayo masasabi dito ng PBBM administration, mga kababayan? Sabi pa dito, sa parehong post, nilinaw ng kongresista na hindi laban sa Amerika o China ang kanyang naunang pahayag, kundi bunga ng pag-aalala para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang pahayag ko ay hindi laban sa China o sa alinmang bansa, kundi isang pag-aalala para sa buhay ng mga Pilipino
Ang mga pahayag na nagpapasiklab ng tensyon imbis na umiwas sa gulo ay hindi magandang ideya, lalo na kung ang bansa ay hindi handa sa digmaan. Tama nga naman mga kababayan. Hindi naman talaga tayo handa sa digmaan. Wala tayong sapat na mga kagamitan, no? Lalo na dito sa mga malalaking bansa katulad ng China. Talagang full tank itong China sa mga kagamitan ng mga tangke, kung ano-ano pa. Talagang pinaghahandaan na din nila itong sakali man na magkaroon ng giyera mga kababayan. Kung tayo man mga kababayan ay masangkot dito, no? Dahil dito sa ginagawa ng Amerika na nagkakaroon ng mga iba't ibang ano dito, nagkakaroon ng mga anong tawag diyan, yung kampo mga kababayan. Ilan na ba yung kampo dito ng Amerika sa Pilipinas? Siyam ba? Kung di ako nagkakamali mga kababayan. Yung mga station nila na nilagay dito. Kung sakaling magkaroon ng gera mga kababayan, tayo ang kawawa. Parang ginawa tayong panangga mga kababayan. Yun yung mga sabi no, ng karamihan. No? So tayo'y nag-aano lamang, nag tumitingin lang din sa mga mangyayari at nanonood tayo kasi wala tayong kagamitang malalakas mga kababayan. Katulad ng Ukraine, di ba? Talagang walang palag sa Russia. Ay, tingnan nyo anong nangyari sa Ukraine ngayon mga kababayan. Kung sakali magkaroon ng digmaan, talagang kawawa tayo. So yun, ano yung opinion nyo mga kababayan? No? Kung sakali man, no? Kung sakali lang naman ito, kung magkaroon ng digmaan, may palag ba tayo mga kababayan? 'Di ba? Dapat ang gawin mga kababayan ay makipag-anuhan, ariglo sa bawat isa, 'di ba? Hindi yung nagkakaroon ng tension katulad ng China at Pilipinas, 'di ba? Sana magkaroon ng pagkakaisa. Kasi kung mangyari man itong digmaan na to, tayo din ang kawawa mga kababayan. Wala namang nananalo sa digmaan eh. Lahat talo. So sabi pa dito mga kababayan, ang bangayan ni Kong Pulong at Tariela ay nag-ugat sa isyu ng US Typhoon missile system na ipinosisyon sa bansa. Isang hakbang na tinutulan ng Beijing at ilang mambabatas na nagbabala sa posibleng ganti ng ibang bansa. Nako mga kababayan, ito na nga sinasabi ko. Talagang nakakatakot itong nangyayari, no? Kung possible man na magkagirian talaga, tayo talaga ang kawawa. Gagawin lang tayong panangga ng Amerika. So kayo, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa kung sakaling mangyari, ito'y delikado para sa ating lahat na Pilipino. Talagang walang nananalo sa usapin ng gera mga kababayan. So ito, pag-usapan pa natin itong isa. Ito yung sinabi ni AFP Chief Browner. Sabi niya dito, hindi dapat maapektuhan ang China kung pinalakas natin ang AFP para ipagtanggol ang ating bansa laban sa anumang banta. Sabi naman ni Kong Pulong Duterte, huwag mo kaming turuan ng pagtatanggol sa bayan kung hindi mo naman kayang ipagtanggol ang mamamayan laban sa mga magnanakaw na naka-uniforme at naka-Amerikana. So, yun yung banat dito ni Kong Pulong Duterte. Tapos ang sumagot naman ay itong si Commodore J. Tariela. So, yun yung kinakagalit ni Kong Pulong Duterte. Ang binanatan niya ay si Browner, pero daw ang tumahol ay si J. Tariela. Tinawag niya pang Chihuahua mga kababayan. So, yun. Anong pahayag nyo dito? Saan nangyayari na banatan nitong mga to? Ano kaya ang susunod na kabanata nito mga kababayan? Sasagot kaya si Tariela ulit? O sasagot si AFP Chief Browner?
laban dito kay Kong Pulong Duterte. So mag-comment kayo mga kababayan kung anong opinion nyo dito sa mga kaganapan na sagutan ni Kong Pulong Duterte at ni Jay Tariela. At aabangan natin yung sagot ni AFP Chief Browner mga kababayan. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa mga bago dyan, sa mga bagong pasok pa lang. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.